Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Alam ko, naranasan na rin ninyo ito. Para sa mga katulad ko na nagtatago pa rin sa closet, pero pumapatol sa kapwa lalaki. Yung tipong may lalapit sa inyo. Didikit sa cubicle habang nandun kayo. Yung simpleng titigan lang, tapos maiintindihan ninyo na agad ang isa't isa. Walang salita, pero alam na yung ibig sabihin. Parang normal na lang sa atin yung mga ganito na encounter. Lalo na sa ating mga part ng LGBTQ community. Ako si Lucas, 24 years old. Isa akong marketing assistant sa isang startup company sa Ortigas sa One Corporate Center. Yan, gusto ko lang i-share yung kakaibang encounter ko sa CR ng One Corporate Center sa 7th floor. Bagong hire lang ako noon. Akala ko fully remote yung setup. Pero nung nag-start na ako, nalaman kong hybrid pala. Kailangan kong pumasok sa office ng 3 beses sa isang linggo. Tapos work from home na yung 2 araw. Sa totoo lang, hindi ako natuwa. Noong unang pasok ko pa lang sa building, iba na agad yung pakiramdam ko. Parang luma. Parang napag-iwanan na ng panahon. Tahimik, medyo madilim, at may kakaibang bigat sa atmosphere. Hindi rin ako sold sa ibang company policies na sinabi ng HR during onboarding. Pero wala naman akong choice nun. Kailangan ko ng trabaho. Kaya kahit labag sa loob ko, tinanggap ko na lang ang offer. Pero sa isip-isip ko, hindi ako magtatagal dito. Aalis din ako kapag may nahanap akong mas magandang offer. Yung fully remote, walang hassle sa biyahe. Ayoko na talagang mag-commute, lalo na sa Ortigas. Nakakapagod, nakakaubos ng oras, at nakakaubos din ng energy. Hindi ko pa alam noon na yung simpleng pagpasok ko sa office na yon, may madadala pala akong experience na hindi ko makakalimutan. At lahat yon nagsimula sa CR ng 7th floor. Noong first day ko, kailangan kong mag-report sa office. Normal lang naman lahat. Yung workflow, maayos naman. May onboarding, may orientation, tapos pinakilala kami sa team. Mababait naman yung mga kasama ko. Approachable, at willing tumulong lalo na sa mga tulad kong bagong pasok pa lang. Tinuruan nila ako ng mga basic na tools na ginagamit namin, mga marketing platforms, content scheduling, at kung paano mag-report ng metrics. Medyo overwhelming sa una, pero kinakaya ko naman. Paminsan-minsan, napapatingin ako sa paligid. Tahimik yung floor. Hindi ganun ka-busy kumpara sa ibang offices na napasukan ko na before. Yung ilaw, medyo maputla. Yung aircon, ang hinaat. Hindi malamig kaya medyo napagpapawisan ko. Lumipas ang ilang oras, lunch na. Doon ko na-realize na wala pala kaming pantry sa loob at wala ring kantin sa floor namin. Ibig sabihin, kailangan ko pang bumaba para lang makabili ng pagkain. At doon nagsimula yung isa pang struggle. Yung elevator. Sobrang tagal. Parang bawat pindot mo ng button, sinusubok yung pasensya mo. Minsan puno pa, kaya hindi ka agad makasakay. Kaya imbes na mabilis lang sana yung lunch break ko, nauubos na agad yung oras ko kakahintay pa lang. Napabuntong hininga na lang ako habang nakatayo sa harap ng elevator, hawak yung phone ko, paulit-ulit na chinecheck kung anong oras na. Ganito ba lagi dito? Bulong ko sa sarili ko. Pagkabukas ng elevator, halos mapuno agad. Siksikan, tahimik, at karamihan mukhang pagod na kahit kalagitnaan pa lang ng araw. Paglabas ko ng building, saka lang ako nakahinga ng maayos. Mainit sa labas, maingay, puno ng tao. Pero kahit papaano, mas buhay kumpara sa loob ng building. Wala rin masyadong makakainan sa labas. Yung mga fast food, medyo malalayo pa. Kung lalakarin ko pa, baka maubos lang yung oras ko sa lunch break. Ayoko naman magmadali habang kumakain, lalo na't pagod na nga ako sa biyahe. Kaya napagdesisyunan ko na lang na bumalik sa building. Doon na lang ako kakain.
Pagpasok ko ulit, dumiretso ako sa Lawson na nasa loob. Medyo tahimik din doon. Konti lang yung tao. Kaya mas okay kumpara sa labas na mainit. Nag-order lang ako ng one-piece chicken with rice. Tapos bumili ng mineral water. Parang ang bagal ng oras. Habang kumakain ako, napaisip na naman ako. Tatagal kaya ako dito? Sabi ko sa sarili ko. Pagkatapos kong kumain, dumiretso muna ako sa CR dahil sobrang ihing-ihi na ako. Pagkabukas ng elevator sa 7th floor, agad akong lumabas at naglakad papunta sa CR. Balak ko na rin maghilamos para kahit papaano ma-refresh ako bago bumalik sa trabaho. Pero habang naglalakad ako, may napansin ako. Medyo madilim yung hallway. Hindi naman totally patay ang ilaw, pero yung ilaw parang maputla, yung tipong hindi sapat para maging komportable ka. Tahimik din. Walang masyadong tao. Ang maririnig mo lang yung tunog ng sapatos mo sa sahig habang naglalakad. Doon ko ulit naramdaman yung kakaibang vibe ng building na ito. Ang creepy. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero may bigat sa pakiramdam. Parang may nakatingin, kahit wala ka namang nakikita. Pagpasok ko sa sira, may dalawang lalaki akong naabutan. Galing sila sa iisang cubicle. Sabay silang lumabas. Halatang nagulat sila nang makita ako. Yung tipong napahinto sandali. Tapos nagkatinginan pa sila bago biglang umiwas ng tingin. Hindi sila nagsalita. Walang kahit anong explanation. Diretso silang naglakad palabas ng mabilis. Napatingin lang ako sa kanila habang papalayo. Tapos dahan-dahan kong ibinalik yung tingin ko sa cubicle na pinanggalingan nila. Hindi na ako bata para hindi maintindihan kung anong nangyari doon sa loob. Alam ko yung mga ganon. Alam ko yung ginawa nila. At sa totoo lang, hindi ako nagulat. Ginagawa ko din yun sa dating company ko sa CR ng building. Hindi ko alam na meron din palang mga ganap dito. Habang naghihilamos ako, yumuko ako sa lababo, pinabayaan ko dumaloy yung malamig na tubig sa mukha ko. Saglit akong pumikit. Parang gusto kong i-refresh yung sarili ko, tanggalin yung bigat na nararamdaman ko mula pa kanina. Pero biglang narinig ko na bumukas ang pinto sa CR at may pumasok na lalaki. Hindi ko siya pinansin. Tinuloy ko lang yung paghihilamos ko, ilang segundo pa, tumayo ako ng maayos at tumingin sa salamin. At doon ko siya nakita. Nasa kabilang lababo, naghuhugas ng kamay. Pero nakatingin siya sa akin. Hindi yung tipong napadaan lang ang tingin, kundi yung titig na parang may gustong sabihin. Parang sinusukat niya ang buong pagkatao ko. Nagkatitigan kami sa salamin. Walang nagsasalita. Tanging tunog lang ng tubig ang maririnig. Hindi ko alam kung ilang segundo yon, pero pakiramdam ko ang tagal. Hindi siya umiwas ng tingin sa akin at hindi rin ako umiwas. Bigla siyang nagsalita. "Anong trip mo?" Tanong niya. "Kahit ano." Sagot ko. Sandali kaming natahimik, tapos bahagya siyang napangiti. "Pasok tayo." Mahinang sabi niya, sabay tingin sa isang cubicle. Napalingon ako doon. Tapos bumalik yung tingin ko sa kanya. Ramdam ko yung kaba. Parang gusto ko. Pero nanaig pa rin yung reality. "Pas muna. Baka malate ako." Sagot ko. Tumango lang siya ng konti. Tapos inilabas niya yung phone niya. "Anong Telegram account mo?" Tanong niya. Ibinigay ko yung account ko. Tapos binigay din niya yung account niya. Pagkatapos nun, nauna na akong lumabas kasi baka malate na ako. Pagbalik ko ng office, umupo ako sa workstation ko na parang walang nangyari. Binuksan ko yung laptop ko, tiningnan yung mga pending tasks at pilit nag-focus sa trabaho. Nag-type ako, nag-check ng emails, sumagot sa Slack. Normal na normal. Pero sa totoo lang, hindi ako makapag-concentrate. Nanghihinayang ako kanina sa lalaki na nag-aya sa akin kasi ang pogi pa naman niya pero buti nagbigayan kami ng Telegram. Sinilip ko yung Telegram ko at nakita ko na may chat siya agad. "Kita tayo sa 7th floor? Before mag-8 ng gabi?" Sabi niya sa chat. Napatigil ako. Napatingin sa oras sa laptop ko. Napakagat ako sa labi ko habang binabasa ulit yung message niya. Tapos nag-reply ako sa kanya. "Sige," sabi ko. Pag-out ko,
Hindi na ako nagdalawang isip. Dumiretso agad ako sa 7th floor at nagkita kami. Halos wala ng tao. Ramdam ko na naman yung kakaibang kaba habang naglalakad ako papunta sa CR. Doon namin ipinagpatuloy yung hindi namin nagawa kanina. Hindi ko na ikwekwento ang buong nangyari. Basta alam na ninyo yon. Pagkatapos nun, akala ko isang beses lang. Pero hindi. Naulit. At naulit pa ng naulit. Minsan sa ibang floor kami nagkikita. Palihim, mabilis, pero laging may excitement. Minsan naman, sa labas na kami nagkikita. Kakain, or gagala. Doon ko siya mas nakilala. Nalaman ko din ang totoong pangalan niya. Siya si Dexter. Kaedad ko lang din siya. May personality siya. May sense of humor. May lalim. At minsan, sa place niya kami tumatambay. Pero tuwing nasa office ako, doon pa rin kami sa CR, nagkikita. Parang naging routine na namin. Iba't ibang floor. Iba't ibang oras. Depende kung saan walang tao. Halos kabisado na namin yung building. Alam namin kung saang floor may tao. Doon kami sa safe. Yung walang makakakita. Yung walang makakaalam at makakahuli sa amin. Kasi sa totoo lang, kahit saang part ng CR dito sa building na ito, may mga ganap na nangyayari. Halos 2 buwan na pala kaming magkakilala ni Dexter. Hindi ko alam kung anong tawag sa setup namin na dalawa, pero nag-i-enjoy ako. Halos every week nagbebembang kami. Dati araw-araw kong iniisip mag-resign. Pero ngayon, parang may dahilan na para pumasok. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil kay Dexter. Isang araw nag-onsite ako. Bandang gabi na rin noon, pa-out na ako nang mag-message siya. Meet tayo, sabi niya sa chat. Hindi na ako nagtanong. Nag-reply na lang ako sa kanya ng, sige. Sanay na kami. Alam ko na agad kung saan. Pagdating ko sa CR sa 7th floor, ako yung unang dumating. Tahimik na naman, walang tao, medyo madilim, at parang mas malamig kaysa dati. Bigla siyang nag-message ulit. Punta ka sa dulong cubicle, sabi niya sa chat. Napatingin ako doon. Dahan-dahan akong naglakad papunta. Ramdam ko yung kaba habang papalapit. Pagdating ko, pumasok ako sa loob at sinara yung pinto. Naghintay ako. Ilang segundo, naging minuto. Tiningnan ko yung phone ko. Wala. Walang bagong message. Hindi ko alam, pero kakaiba yung pakiramdam ko ngayon. Sobrang bigat. Parang may nakadagan sa dibdib ko na hindi ko maalis. Nasaan ka na? Ang tagal mo naman. Sabi ko sa chat pero wala siyang reply. Mas lalo akong kinabahan habang tumatagal. Mag-isa lang ako dito sa CR at gabi na rin. Hanggang sa may narinig akong malakas na kalabog ng pinto. Napaatras ako sa gulat kaya lumabas agad ako sa cubicle. Nagmadali akong lumabas ng CR pero nakalock yung pinto. Hindi ko mabuksan. Sobrang natatakot na ako. Yung ilaw nagpapatay-sindi. Sa bawat pag-flicker ng ilaw, parang may nagbabago sa paligid. Napatingin ako sa salamin. Sa unang tingin, ako lang. Pero nung kumurap yung ilaw ulit, nakita ko sa salamin si Dexter. Namumutla. Iba yung mukha niya, parang walang buhay. Sobrang tuyo ng labi niya at gulo-gulo yung buhok niya. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa akin. Mas lalo akong kinabahan. Halos naiiyak na ako sa takot. Dexter, wag mo naman akong tinatakot. Nanginginig kong sabi sa kanya. Hindi siya sumagot. Hindi siya gumalaw. At sa bawat pag-flicker ng ilaw, parang papalapit siya ng papalapit sa akin. Please, tama na. Bulong ko, hindi ko na alam kung kanino ako nagsasalita. Napapikit na lang ang mata ko dahil sa takot. Biglang bumukas yung pinto. May pumasok na utility. Sir, okay lang po kayo? Tanong niya, halatang nag-aalala. Parang nabalik ako sa realidad. Mabilis akong napalingon sa kanya. Pagtingin ko ulit sa salamin, ako na lang. At yung utility ang tao sa loob ng CR. Wala na si Dexter. Nakatayo lang ako doon, nanginginig, halos hindi makahinga. Okay lang ako, sagot ko. Pilit pinapakalma yung sarili ko. Hindi na ako nagtagal. Nagmadali akong lumabas ng CR.
Halos hindi ko naramdam yung mga paa ko habang naglalakad ako palabas ng 7th floor. Diretso ako sa elevator, pababa. Gusto ko na lang makaalis sa building na ito. Pagdating ko sa ground floor, may kakaiba. May nagkukumpulan ng mga tao malapit sa elevator. May binubuhat yung mga guard. Nakahiga sa isang folding bed, natatakpan ng puting kumot. Biglang bumigat yung pakiramdam ko. Lumapit ako ng kaunti. Teka, anong nangyari? Tanong ko sa isa sa mga tao. May namatay daw sa sleeping quarters. 3 araw na raw doon. Walang nakapansin. Sabi niya. Sinong? Hindi ko na natuloy yung tanong ko. Kawawa naman si Dexter, sabi nung boses sa likod ko. Paglingon ko, may ilang empleyado na umiiyak. Halatang close sila sa kanya. Pare-pareho pa sila ng uniform, mukhang ka-work niya sa parehong company. Yung isa, napaupo na sa gilid, umiiyak habang tinatakpan yung mukha. Hindi namin alam, 3 araw na pala siyang patay. Sabi ng isa, halatang nanginginig ang boses. Parang may kumurot sa dibdib ko. Tumayo ang mga balahibo ko sa katawan. Doon ko na tuluyang na-realize, si Dexter nga yung namatay. Si Dexter, yung lalaking nakilala ko. Yung lalaki na nakatrip ko sa CR. Yung naging ka-MU ko. Umiyak na rin ako at natakot kasi multo na pala ni Dexter yung nakita ko kanina. After nang nangyari, hindi na ako pumasok sa work. Kinabukasan, nagpass na agad ako ng resignation ko. Hindi ko na kayang bumalik sa building na yon. Sa tuwing naiisip ko yung hallway at CR sa 7th floor, yung salamin, yung cubicle, nanlalamig agad yung buong katawan ko. Hindi ko na kayang balikan. Natroma na ako. Kahit simpleng pagpasok sa CR sa ibang lugar, napapaisip na ako. Napapalingon. Napapaisip kung may makikita ba akong hindi ko dapat makita. Ilang araw din akong hindi makatulog ng maayos. Paulit-ulit sa isip ko yung mukha ni Dexter. Marami pa rin akong naririnig hanggang ngayon. Natuloy pa rin daw yung mga encounter at fun sa mga CR sa building na yon. May mga kwento na pare-pareho ang pattern. May makakatitigan, may magyayaya na pumasok sa cubicle sa dulo. At minsan, hindi na nila alam kung sino talaga yung kausap nila. Yung iba, akala nila normal lang, isang random encounter, isang secret na walang makakaalam. Pero may ilan na nagsasabing may kakaiba, na may lalaking bigla na lang sumusulpot, tahimik, maputla, diretso, tumitig, at mawawala na lang ng parang bula. May mga nagsabi pa na minsan, sa salamin lang siya nakikita. Minsan sa cubicle. Minsan, sa likod mo na pala nakatayo. Kaya sa mga mahilig makipag-trip kung saan-saan na CR, mag-ingat kayo. Hindi lahat ng makakatitigan ninyo ay tao. Hindi lahat ng magyayaya sa inyo. Buhay pa. At hindi lahat ng encounter ay mauuwi sa sarap. Minsan, may mga nilalang na naghahanap lang ng kasama. Kahit sandali. Kahit hindi na sila kabilang sa mundong ito. At kapag pinili ka nila, hindi mo na alam kung hanggang saan sila sasama. Kung sakaling mapadaan kayo sa isang tahimik na CR, yung medyo madilim, yung parang walang tao, huwag kayong basta makikipagtitigan. At lalong huwag kayong papayag sumama. Kasi baka yung taong kasama ninyo sa loob ng cubicle ay matagal ng patay. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.